5:00 ng hapon, nang makauwi si Elise galing trabaho, natanaw niya ang sasakyang nakaparada sa tapat ng kanilang bahay na ikinakunot ng noon niya. Hindi kasi pamilyar sa kanya ang sasakyan. Nasa tapat pa lang siya ng kanilang bakuran nang marinig ni Elise ang iyak mula sa loob ng kanilang bahay at hindi siya maaring magkamali. Iyak yon ng kanyang kapatid. Dali-dali siyang tumakbo papasok at nagulat siya sa nabungaran. 6 na armadong lalaki ang nasa loob ng kanilang bahay habang nasa lapag naman ang kanyang 2 kapatid at ang kanyang ama. "Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa kanila?" Nag-aalalang sigaw niya at dali-daling tinaluhan ang umiiyak na bunsong kapatid. "Anak mo rin ba to, Dindo? Magaganda palang mga anak mo ah." Nakangising saad ng lalaki. "Ano ho bang kailangan niyo sa amin? Wala naman hong ako natatandaan na ginawa namin sa inyo." Halos maiyak na sambit na nga ni Elise. Humalakak naman ang lalaking nagsalita sa kanya. Inisip niya baka ito ang pinuno ng mga armadong lalaki. "Wala kayong kasalanan pero ang ama niyo maraming atraso sa akin. Kailangan bayaran niya ako dahil kung hindi, may kalalagyan kayo." Mariing sambit ng lalaki. "Magkano po ba ang utang ni Papa? Baka po pwedeng hulug-hulugan ko muna." Sambit na Elise at tumaas ang sulok ng labi ng lalaki na tila ba iniisip nitong nagbibiro siya. 20 milyon. At sa tingin ko ay kahit buong buhay kayong magtrabaho hindi mo yun kayang bayaran." Nagulat si Elise sa napakalaking presyong utang ng ama niya. Naiiyak niya itong nilingon ng kasalukuyang nakatungo lamang ang ama. Alam niya naman na nagsusugal ang ama at maraming utang pero hindi niya akalaing aabot sa ganito kalaking milyon ang kanilang magiging utang. Saan naman siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? "Bibigyan ko kayo ng 1 linggong palugit. At kapag hindi nyo na ibalik ang pera sa akin ay papatayin ko kayo, maliwanag pa?" Usal nito habang may hawak na patalim at nakatutok sa kanila. Ramdam ni Elise ang nangangatog niyang laman, maging ang takot ng kanyang mga kapatid. "Gagawan ko po ng paraan. Huwag niyo lang po kaming sasaktan." Sambit ni Elise, kahit na hindi niya alam kung saan sila kukuha ng perang pambayad. Tuluyang napasalampak na sa sahig si Elise nang makaalis ang mga to. Mapait siyang tumingin sa ama. "Saan niyo dinala ang pera pa? Napakalaking halaga nun. Hindi niyo man lang inisip na mangyayari to. Paano na ngayon? Saan tayo kukuha ng pambayad sa kanila? Papa naman! Hindi niyo na nga kami nagawang buhayin ng maayos. Sisirain mo pa ang buhay ng mga kapatid ko?" Puno ng sakit at galit na sambit ni Elise. Tumayo siya at inalalayang tumayo ang bunsong kapatid. 10 taong gulang pa lang ito at habang 18 naman ang pangalawa. Mag-iisang linggo na ang lumipas, tulala si Elise habang nasa trabaho. Palapit na kasi ng palapit ang ibinigay na palugit ng pinagkakautangan ng papa niya at hanggang ngayon ay wala pa rin silang perang pambayad. Hindi biro ang 20 milyon. Ni 20,000 nga, wala siya. Kapapasok lamang ni Elise sa kanilang bahay nang makita niya ang kapatid na umiiyak. "Paano ka? Bakit ka umiiyak at saan si Makoy?" Tanong niya sa kapatid isang araw. "Ate, kinuha nila si Makoy, papatayin daw po kapag hindi po tayo nakabayad." Umiiyak na sambit ng pangalawang kapatid na si Eliana. Labis ang takot na nararamdaman ni Elise sa mga oras na yun. Hindi niya kayang may mangyaring masama sa kapatid niya. "Papa, kailangan nating gumawa ng paraan. Puntahan natin si Makoy," aniya sa ama. Magkasama silang pumunta sa lugar kung saan nagkokota ang kumuha sa kapatid niya at nadatnan nilang naroon nga ito. May tali ang kamay at umiiyak sa takot. "Parang awa niyo na. Pakawalan niyo ang kapatid ko. Huwag niyo siyang itamay dito. Nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng 2 araw. Babayaran namin kayo. At kapag hindi kami nakapagbayad, ako na lang ang patayin niyo. At huwag na ang kapatid ko." Nagmamakaawa na saad ni Elise. Pinakawalan nito ang kapatid niya na agad niyang niyakap.
Huli na to. Pagkatapos ng 2 araw wala pa ring pera, tutuluyan ko na kayo. Sambit nito bago sila paalisin. Buo na ang pasya ni Elise. Kung kinakailangan ibenta niya ang kaluluwa niya, sa demonyo gagawin niya. Kaharap niya ngayon ang kilalang recruiter ng mga bayarang babae. Nakadekwatro ito habang humihit-hit ng sigarilyo. Sigurado ka na ba sa pinapasok mo? Alam mo ang kalakaran sa mundo naming mga bayaran. Malaking perang magiging halaga mo, pero malinis ka pa. Pero sana, napaghandaan mo ang mga posibilidad kapag pumasok ka na. Wala na itong atrasan ni Liz. Sambit nito. Dahan-dahan na tumango si Elise. Kung ito lang ang tanging paraan para hindi malagay sa panganib ang pamilya niya ay gagawin niya. Kung ganon, bumalik ka rito mamayang 6:00. Dadalhin kita roon. Usal ng kausap. Habang nakaupo sa kama, hindi maiwasang pumatak ang luha ni Elise. Masaya naman sila nung nabubuhay pa ang mama niya. Masipag at wala pang bisyo ang papa niya dati. At palagi silang masaya. Nagbago lahat nang mamatay ang mama niya at magsimulang malulung sa bisyong ama. Suot ang hapit na kasuotan na halos lumuha na ang buong kaluluwa niya ay malungkot na tinignan ni Elise ang sarili sa salamin. Sa likod ng kolorete, sa kanyang mukha nakatago ang lungkot na nararamdaman niya. Bumaba ang sinasakyan nilang sasakyan sa harap ng isang mataas na gusali. Sumunod lang siya kay Madam Violet na dire-diretsyong pumasok sa loob. Dito tayo. Usal nito at pumasok sa isang silid. Nakita niya ang mga babaeng naroon. Katulad ng suot niya. Ganon din ang mga suot nito pero hindi katulad ng emosyong meron siya. Dahil ang mga babaeng naroon, hindi nakakitaan ng lungkot sa mga mata, kundi excitement at saya. Napatingin pa sa kanya ang isang babaeng naglalagay ng hikaw. Tinignan lamang siya nito tapos binalik ang tingin sa salamin. 10 silang babaeng naroon at may kani-kanilang numero na nakalagay sa kanilang bewang. Napatingin sa Elise sa numerong nasa kanya, number 6. Maganda kayo. Magsisimula na ang bidding. Smile palagi, chin up. Utos ni Madam Violet sa kanila. Sunod-sunod silang lumabas nang salid at dinala sa isang napakalaking hall kung saan nakaupo ang napakaraming lalaki. May matanda na, katamtaman pa lang mga kaedaran niya na nakatingin sa kanila. Lahat ito ay may nagnanais na mga mata. Natila ba? Isa silang putahin o gustong tikman ni isa. Nakaramdam ng kaba si Elise. Good evening, gentlemen. Welcome here in our auctions. We're prepared fresh and young beautiful ladies for all of you. Now, let's start the bidding. Usal ng MC. Lady number 1, 25 years old, beautiful face with charismatic aura, young and fresh. Start with 500,000. Sambit ng MC. 1 million. 2 million. Sigaw ng isang lalaki. 5 million. Sigaw ng isa pa. Nang tignan yun ni Elise, napangiwi siya. Mataba at malaki ang tiyan ng lalaki, mukha rin itong nakakatakot. Going twice, going thrice, number 1 was sold to 105 bidder. Mr. Alcaide. Deklara ng MC. Nagpalakpakan naman ang mga naroon. Habang papalapit ng papalapit ang numero niya, ay lalong dumagsa ang kaba sa dibdib ni Elise. Parang gusto niyang umatras sa tumakbo pero sa tuwing iniisip niya ang mga kapatid, pinipigilan niya ang sarili. We will proceed to number 6. Anunsyo ng MC. Kaya dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna. Ang mga mata ng lalaking naroon ay napako sa kanya at ramdam ni Elise ang mga titig ng mga to. Hinila niya ang suot pababa dahil pakiramdam niya makikita na ang suot niyang pang-ibaba dahil sa sobrang ikli ng shorts niya. Napakaganda naman ni number 6. 23 years old, fresh, and have an angelic face. Never been touched, never been kissed. In other words, number 6 is virgin. Mukhang pagkakaguluhan to ah.
Sambit pa ng baklang MC. Nagsimula na ang bidding sa presyo. Para siyang isang karne na pinagagawa ng mga mababangis na hayop. 5 million. Panimula na offer. 10 million. Tinignan niya ang lalaking umiinom ng alak. 15 million. Sigaw pa ng isa. Napaisip si Elise. Ganun ba talaga sila? Gagastos ng milyon-milyon para lang sa isang babae? Wow! Ang laki ng bid sa'yo, number 6. 15 million, may hahabol pa ba? Tanong ng MC. Tumaas ang isang lalaki. 20 million. Literal na nagulat si Elise. Dahil napakalaking halaga noon. Pero ang tinignan niya, ang nagbid, nakaramdam siya ng takot. Malaking lalaki ito at puro tattoo. Paano kung ito ang nakabili sa kanya? 20 million. Going twice. Going thrice. Number 6 was sold to. Naputo lang pagsasalita ng MC ng may tumayong lalaki na nakapwesto sa kaduluduluhan. 50 million. Sigaw bigla ng lalaki. Napatingin doon si Elise at hindi niya maiwasang mamangha. Hindi nalalayo sa edad niya ang itsura nito. Guwapo, matangkad at may nakakaakit na mga mata. Just wow! Bongga si number 6, 50 million. Going twice, going thrice. Number 6 was sold to bidder number 355, Mr. Riego. Deklara ng MC kasabay ng palakpakan ng mga tao. Natapos ang bidding at hindi pa rin makapaniwala si Elise na siyang may pinakamalaking halaga na nagbid. 50 million. Gulat na gulat pa rin siyang bibilihin siya ng ganoong kalaki pero may parte sa sarili na gumaan ang pakiramdam niya dahil makakabayad na sila. Ihatid na kita kay Mr. Diego. Maging mabait ka sa kanya, Elise. Lahat ng ipapagawa niya ay sundin mo lang dahil hindi biro ang 50 milyong ibinayad niya para sa'yo. Sambit naman sa kanya ni Madam Violet. Nakarating sila sa loob ng isang private room pero tanging bodyguard na lamang ng lalaking bumili sa kanyang naroon. Nasa kotse na po si Sir. Dadalhin ko na lang po kayo sa kanya. Ani ng bodyguard. Nakasunod lang siya dito habang naglalakad. Hawak ni Elise ang sarili ng mga daliri habang pinipisil-pisil yun kasi kinakabahan talaga siya. Tumigil sila sa tapat ng isang mamahaling kotse. Binuksan ng lalaki ang pinto nito bago siya lingunin. Pasok na po kayo. Ani nito. Napatingin sa Elise sa sasakyan. Madilim sa loob nito pero alam niyang may nakaupo sa loob noon. Marahan siyang naglakad papalapit at dahan-dahang ipinasok ang sarili sa loob. Tinignan niya pa ang pagsarado ng pinto ng sasakyan. Let's go? Malamig na boses ng lalaki bago siya nakaramdam na umaandar na ang sasakyan nila. Habang nasa biyahe, hindi magawang lingunin ni Elise ang katabi. Natatakot siyang humarap dito. Nakaupo lamang siya habang nakapatong ang mga kamay sa magkadikit niyang mga hita. Sa totoo kasi ay nilalamig siya dahil sa lakas ng aircon ng sasakyan. Manipis at maikli lang ang suot ni Elise kaya mas todo ang lamig na nanunuot sa kanya. Naramdaman niya ang pagpatong ng kung anong bagay sa kanya. Nang tignan niya ay isa yung coat. Hinubad ng lalaki ang suot nitong coat at binigay sa kanya. Isuot mo. Nilalamig ka na kanina pa. Usal nito sa malamig pa ring boses. Sa takot na baka magalit ito ay isinuot na yon ni Elise. Wala siyang alam kung saan siya dadalhin ng lalaki. Madilim na ang paligid, tanging mga ilaw na lang ang makikita at mga bukas na tindahan at naglalakihang gusali. Hindi katulad kanina na mas komportable ang pakiramdam ni Elise ngayon. Sa tingin ni Elise ay umabot ng 1 oras ang kanilang biyahe bago tuluyang tumigil ang sasakyan at pumasok sa loob ng gates. Madilim pero nakikita pa rin ni Elise ang malaking bahay sa harap niya. Pumasok sila sa loob at walang tao doon maliban sa kanila. Naiwan naman ang 2 bodyguard nito sa labas. Tahimik lang siyang nakasunod sa lalaki hanggang sa umakyat ito sa 2 palapag. Binuksan nito ang pinto sa unang silid tapos ay nilingon siya. Maligo ka na at magbihis. Babalik ako mamaya. Nito bago siya iniwan. At magdidiretso
patungo sa isa pang kwarto malapit lang sa pinagdalhan sa kanya. Habang nasa ilalim ng shower, ay hindi mawala sa isip ni Elise ang gagawin sa kanya ng lalaki. Alam niya namang may mangyayari sa kanila dahil binili nga siya nito pero hindi niya talaga napaghandaan. Wala siyang naging boyfriend, kaya wala siyang alam sa kahit na ano. Wala siyang ka-XP experience. Nakasuot lamang si Elise ng roba habang nakaupo sa kama at hinihintay ang pagbabalik ng lalaki. Ilang saglit lang, narinig niya ang pagpihit ng saradura ng pintuan na pumungad sa kanya ang lalaki. Magbihis ka. Usal nito kay Elise habang iniabot ang isang t-shirt at shorts na panglalaki. Bakit? Huhubarin mo rin naman, di ba? Ani pa ng babae at kumunot ang noo. Wala akong balak na angkinin ka ngayong gabi, kaya magbihis ka na. Binili kita para iligtas sa lalaking dapat na nakabili sa'yo kanina. Magbihis ka na at malamig. Pagkatapos matulog ka na at magpahinga. Alam kong pagod ka. Ani pa nito. Paano ang pinayad mo? Babawiin mo ba yon? Nag-aalalang tanong ni Elise. Dahil baka bawiin yon ng lalaki at hindi siya makabayad. Hindi ko yun babawiin, matulog ka na. Bukas na tayo mag-usap. Sambit nito bago siya iwan. Kinabukasan ay maagang nagising si Elise. Namamahay siya, kaya ganoon. Hindi rin mawala sa isip niyang mga kapatid at ang papa niya dahil baka binalikan nito ng pinagkakautangan ng ama. Bumaba at napakatahimik ng paligid. Walang taong naroroon. Pumunta siya sa kusina at nakakita ng ref. Binuksan niya yon. Saka naghanap ng maluluto. Katatapos niya lang lutuin ang manok na nakuha niya sa ref nang pumasok ang lalaki. Halatang bagong gising pa ito dahil medyo gulo-gulo pa ang buhok. Pasensya na. Kung nangailam ako sa kusina mo, nagugutom kasi ako eh. Nakatungong sambit ni Elise. Okay lang. Ano bang niluto mo? Mukhang masarap ah. Kumain na tayo. Ngayon lang ako ulit makakakain ng lutong bahay. Usal naman ang binata at naupo na. Nakahinga naman ng maluwag si Elise. Kita niya kung paanong maganang kumain ng binata. Halos maubos nito ang ulam na niluto niya kahit dadalawa naman sila. Pagkatapos kumain ay nagpa siya sa Elise na magpaalam dito para puntahan ang pamilya at dalhin ang bayad sa utang ng ama. Pwede ba akong umalis sandali? May kailangan lang sana akong dalhin sa pamilya ko. Pangako, babalik ako. Hindi ako tatakas sa'yo. Aniya habang may nangungusap ang mga mata. Sure. Masasamahan kita kay Mauro dahil may kailangan akong puntahan. Sambit ng lalaki. Laking pasalamat naman ni Elise na agad itong pumayag. Inihatid siya ng bodyguard nito sa kanila. Dala na rin ang pera dahil ibinigay na yon sa kanya ni Madam Violet. 30 million lang sa kanya, 20 million naman para kay Madam Violet na nag-organize ng auction at ang kahati. Ate, akala namin kung napano ka na. Kagabi ka pa namin hinahanap eh. Ani ng kapatid niyang si Eliana. Akala namin kinuha ka na ng masasamang tao. Naiiyak na sabi naman ng isa pa na si Makoy. Okay lang ako. Nasaan nga pala si Papa? Tanong niya. Nasa loob siya ate. Sagot naman ng kapatid. Maraming tanong sa kanyang ama at ang kapatid na si Eliana tungkol sa kung saan niya nakuha ang pera pero isa lang ang sagot niya. Huwag niyo nang isipin pa yon. Ang importante, makakabayad na tayo at hindi na nila tayo guguluhin pa. Sambit niya. Siya nga pala. Matagal akong mawawala dahil kailangan kong pagtrabahuan ng perang pambayad natin, Eliana. Alagaan mong mabuti si Makoy, ha? Mag-iwan ako ng pera at pipilitin kong makauwi kahit paminsan-minsan. Biling niya sa kapatid. Binalingan naman ni Elise ang ama. Pa, alagaan mo po ang mga kapatid ko. Sana maging aral na sa'yo to at tumigil ka na po sa pagsusugal. Pakiusap pa niya sa ama. Alam kong hindi basta-basta ang kapalit ng perang to anak. Patawarin mo ko kung hindi ako naging mabuting ama
At ako pa ang dahilan kung bakit napapahamak kayo. Patawarin mo ako dahil sa akin kailangan mong isakripisyo ang sarili mo. Sa muling pagkakataon, ay nakita niyang umiyak ang ama niya. Mali ang mga nagawa nito pero sino ba naman siya para magalit sa taong nagbigay buhay sa kanya? Ayos lang ho yun. Importante ligtas po tayo at magbabago kayo. Aniya, dinala nila ang pera sa kung saan ang lugar ng mga to. At ang naiwang 10 milyon ay idineposito ni Elise para sa kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Aalis na ako. Ito ang panggastos nyo. Mag-iingat kayo palagi. Madalas din akong tatawag kung may pagkakataon, okay? Sambit na Elise at nilapitan ng bunsong kapatid at hinagkan sa noo. Kumaway pa siya bago tuluyang umalis. Samantala, Sebastian Riego. Mahinang usal ni Elise habang pinagmamasdan ang larawan ng lalaki. Nalaman niya mula sa bodyguard nitong si Mauro ang pangalan ng lalaking nakabili sa kanya. Ayon kay Mauro, nasa opisina daw si Sebastian kaya wala pa ito. Nagpa siya si Elise na muling magluto ng hapunan. 6:00 na nang dumating ang lalaki at halatang pagod sa itsura nito nang makita niya. Nagpresenta si Elise na kunin ang mga bitbit nito at siya nang magdadala sa kwarto ng lalaki. Ipinaghain na rin niya ito pagkatapos niyang dalhin ang mga gamit sa silid. Nakatingin lang naman ito sa kanya habang ginagawa yon. Kain na tayo. Nakangiting usal ni Elise na ikinatango lamang nito. Si Elise din ang nagligpit ng kanilang kinainan at naghugas ng mga pinggan. Umakyat siya sa inuukupang kwarto para maligo at magbihis ng pantulog. Hindi alam ni Elise kung anong pumasok sa isip niya at naisipan niyang puntahan ang binata sa kwarto nito. Suot ang manipis na pantulog ay tinungo ni Elise ang kwarto ni Sebastian. 3 katok ang ginawa ni Elise bago buksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang madilim na kwarto ng binata. Tanging lampshade lamang ang nagbibigay liwanag dito at sa ibabaw ng kama nakadapa ang lalaki. Wala itong suot pang itaas at tanging boxer shorts lang ang suot. Naglakad si Elise palapit sa kama kung nasan si Sebastian. Alam niyang gising pa ito kasi gumagalaw pa ang mga paa. Anong ginagawa mo dito? Halos mapaigtad naman si Elise nang bigla itong magsalita. Kasi naiisip ko kung masahihin sana kita. Para kasing pagod na pagod ka eh. Marunong ako magmasahe. Yung dati ang trabaho ko. Ani pa ni Elise. Alam niya sa sarili niyang kailangan niyang pagsilbihan si Sebastian. Lalo na't nagbayad dito ng 50 million para sa kanya. Tumikhaya sa pagkakadapa ang binata tapos hinarap siya. Sigurado ka ba? Tanong lamang nito. Oo. Mahinang sagot ni Elise. Sige. Tamang-tama at masakit ang likod ko. Usal nito at muling dumapa. Dahan-dahan namang sumampa sa Elise sa kama at sandali pa siyang nabigla nang maglapat ang balat nila. Nasa tabi siya ni Sebastian habang minamasahe niyang balikat at likod nito. Hindi alam ni Elise pero may kakaiba siyang nararamdaman sa sariling katawan. Nagulat siya nang biglang bumalikwas sa pagkakahiga si Sebastian at itulak siya pahiga. Napasinghap si Elise nang hawakan ni Sebastian ang magkabilang braso niya at ilapit nito ang mukha sa kanya. Napapikit sa Elise nang unti-unti niyang maramdaman ang malambot na labi ng lalaki na dumadampi sa kanya. Umaayon ang katawan niya sa nangyayari. Pakiramdam niya kasi obligasyon naman niyang ibigay ang sarili dito, hindi lang dahil bayad siya nito, kundi dahil may parte sa kanya na gusto niyang ibigay ang sarili dito. Unti-unting bumaba ang halik ni Sebastian sa kanya. Nakakalasing ang mga ibinibigay nitong halik. Sabihin mo lang na ayaw mo. Hindi kita pipilitin. Namamaos pa na sambit nito pero tanging-tango lamang ang naisagot ni Elise. Nagsimula na siyang angkinin ng binata. Ingat na ingat ito sa kanya. Noong una nakakaramdam siya ng sakit pero kalaunay, napalitan ng kakaibang pakiramdam. Ang sakit na nararamdaman niya na tila ba binabaliw siya nito. Kinabukasan ng magising si Elise
ay mataas na ang sikat ng araw. Bukas kasi ang bintana at pumapasok na sa silid ang sikat nito. Binalingan niya ang katabing parte ng higaan ngunit wala na doon ang lalaki. Hindi alam ni Elise kung bakit nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Masakit man ang gitnang bahagi ng kanyang katawan ay pinilit ni Elise na bumangon. Nakabihis na rin siya. Marahil ay si Sebastian na ang nagbihis sa kanya. Pumasok siya sa loob ng banyo at doon niya tuluyang nakita ang sarili sa salamin. Gulo-gulo ang kanyang buhok. Napahawak si Elise sa pulang marka sa sariling leeg. Hindi siya makaramdam ng pagsisisi sa nangyari. Gusto niya yon. At alam niya sa sarili niyang hindi siya pinilit ng binata. Nagpasya siyang magligo muna bago lumabas ngunit wala siyang damit dahil nakalimutan niyang dalhin ang mga damit niya. Kumuha muna si Elise ng t-shirt at shorts sa closet ni Sebastian. Pinili niya yung medyo maliit. Marahan siyang bumaba ng hagdan dahil masakit pa rin ang gitnang bahagi niya. Pero hindi niya inaasahang madaratnan si Sebastian. Sa kusina habang nagluluto, buong akala niya kasi umalis na ito patungong trabaho. Gising ka na pala. Masakit pa ba? Namula naman si Elise nang mapagtanto kung anong tinutukoy ng lalaki. Hindi naman gaano. Ani ni Elise sa mababang boses dahil nahihiya nga ito. Dadalhan na lang sana kita ng pagkain sa itaas para hindi ka na mahirapan pang bumaba. Nagluto ko. Kain tayo. Aya pa ng lalaki. Habang kumakain sila, hindi napigilan ni Elise na magsalita. Wala ka bang pasok ngayon? Tanong pa niya. Meron pero ako ang boss nila. Kaya ako magsasabi kung kailan ako papasok at ayokong pumasok ngayon. Hindi kita kayang iwan ng ganito. Sabay tingin nga nito sa kanya. Isinama siya ng binata sa mall dahil mamimili daw sila ng mga gamit niya. Nung una ay ayaw ni Elise pumayag dahil para sa kanya ay sobra na ang bigay nito. May pera naman siya, pambili galing din dito pero itago na lamang daw niya yon. Tama na to Seb, ang dami na nito. Aniya habang tinitignan ng mga damit sa loob ng mga paper bag. Anong sabi mo? Imikin mo ulit. Malin doon. Tawagin mo ulit akong Seb. Masuyong sabi ng lalaki. Seb, pag-uulit naman ni Elise. Ang gandang pakinggan. Alam mo bang, ikaw lang ang tumawag sa akin ng ganyan? Mula ngayon, yan ang itatawag mo sa akin. Makiting usal pa nga nito. Mula noon, ay mas naging maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Daig pa nilang magkasintahan dahil sa mga kinikilos nga nila. Gusto kitang makasama pero hindi pwede dahil bibisitahin mo ang pamilya mo. Mag-iingat ka. Usal ang lalaki, isang araw nito, sabay hinalikan siya sa labi na buong puso niyang tinugunan. Kapwa sila parehas nakangiti nang magkatinginan sila. Sige na. Pumasok ka na dahil magkikita pa naman tayo mamaya eh. Ingat ka ha. Paalam niya dito hanggang sa tuluyan na itong nakaalis. Pagkaalis ni Sebastian, umalis na rin si Elise. Namiss niya ang mga kapatid niya. Kaya nagpaalam siya sa binata na uuwi na siya. Tuwang-tuwa naman ang mga kapatid niya nang dumating siya. Nagulat pa si Elise nang malamang ang papa niya ang nagluluto ng pagkain nila. Hindi na rin daw ito nagsusugal at naglalasing. Malaking pinagbago. Masaya si Elise sa pagbabagong buhay na ginagawa ng kanyang ama. Namiss kita ate. Masayang weekend ang bunso nila. Namiss ko rin kayo. Kamusta na kayo dito? Tanong niya. Maayos naman ate. Nakabili na kami ng supply namin sa pang-araw-araw. Sa iniwan mong pera nakabayad na rin po ako ng tuition. Ikaw po, kamusta ka na? Hindi ka pa uuwi dito? Tanong din ito. Maayos ako Eliana. At hindi pa ako makakauwi pero palagi naman akong bibisita tulad ng pangako ko, ha? Aniya. Maigi pa magbihis kayo at mamamasyal tayo, lahat tayo. Nakangiting sambit pa ni Elise. Hindi maipaliwanag ni Elise kung gaano siya kasaya habang pinapanood ang kapatid na naglalaro at sumasakay ng iba't ibang rides. Bata pa lamang kasi ay pangarap na ito ng kapatid niya
pero hindi niya madala dahil wala silang pera. Ibinili niya na rin ng motor ang papa niya para may gamitin ito sa pagsundo sa mga kapatid sa eskwela. Ibinili niya rin ng bagong damit, sapatos at mga kagamitan sa bahay ang mga to. Mauna na po ako pa. Ingat po kayo palagi ha. Paalam niya. Salamat anak, mag-iingat ka rin. Ani naman ang ama. Ingat ate, balik ko ulit ha, mamimiss kita. Nakangiting kumakaway naman sa kanya. Nasaad ng kapatid. Nasa bahay na si Sebastian nang makauwi siya. Nakaupo ito sa sala at halatang hinihintay siyang makauwi. Agad itong tumayo nang makita si Elise at agad sinakop ang labi ng babae. Napatawa na lamang si Elise. Halatang na-miss mo ko agad ah. Natatawa pa na saad niya. Oo, miss na kaya kita agad. Kaya tara na sa kwarto. Tinampal niya ang braso nito na ikinatawa naman ni Sebastian. Ayaw siyang iwan ni Sebastian kinabukasan dahil namimiss daw siya nito. Kaya naman isinama siya ni Sebastian sa opisina. Wala naman siyang ginawa kundi ang maupo sa sofa sa loob ng opisina nito at kumain. Nahihiya na tuloy siya. Nakaupo siya sa hita ni Sebastian dahil ayaw siya nitong bitawan. Nang bumukas ang opisina at pumasok doon ng isang lalaki, tali-taling tumayo si Elise dahil nahihiya siya. Naabutan sila sa ganong posisyon. Marco, usal pa ni Sebastian. Dumaan ako para sana ibigay itong mga files na ipinapadaan ni Dad. Hindi mo naman sinabi sa akin na may kasama ka pala. Pabiro at nakangising sambit pa nga ng lalaki. Salamat Elias. Nga pala, girlfriend ko. Pakilala sa kanya ni Sebastian na hindi niya inaasahan. Elise, si Marco, kaibigan ko at kasosyo namin sa negosyo. Sambit pa ni Sebastian sa kanya. Nice to meet you, Elise. Nakaiting sambit naman ng binata. Nice to meet you din. Ani naman ni Elise dito. Sige pre, alis na muna ako ha. Paalam ng lalaki sa kanila. Girlfriend mo ko? Takang tanong pa ni Elise sa binata. Nabigla ka ba? Liligawan muna kita kung ganun. Ani pa ni Sebastian. Nagulat lang ako dahil pinakilala mo ako kaagad na girlfriend. Aniya dahil yun ang totoo. Aaminin niyang may gusto na siya kay Sebastian pero hindi naman siya umaasang magugustuhan nito. Basta ang alam lang niya, sa kama lang ang relasyon nila. Yun ang buong akala niya. Gusto kita Elise. Hindi mo ba yun nahahalata? Palagi kitang gustong kasama. Namimiss kita. Kahit magkasama naman tayo sa bahay gusto kita. Anito. Napatungo sa Elise. Dahil hindi niya alam ang sasabihin niya. Nahihiya siyang umamin dito, gusto niya rin ang binata. Gusto rin naman kita. Mahinang usal na lamang niya pero sapat na para marinig yun ni Sebastian. Napangiti ang binata. Girlfriend na kita simula ngayon. Pero huwag ka mag-alala. Dahil araw-araw pa rin kitang liligawan hanggang sa hindi mo na lang ako gusto, kundi mahal mo na ako. Nakangiti pa ring Anito. Tulad ng sinabi ni Sebastian, wala ngang araw na hindi siya nito dinadalhan ng bulaklak. Lagi rin silang lumalabas para mamasyal. Nagulat pa siya nang minsang sumama ito pa uwi sa kanila at formal na nagpaalam sa papa niya. Naliligawan siya nito. Mabait na lalaki si Sebastian, masipag magtrabaho at matulungin, kaya wala rin talaga siyang masabi. Minsan nga naiisip ni Elise, masyadong perpekto ang binata para sa kanya. Mabuti kang lalaki, alam kong hindi mo sasaktan ang anak ko, kaya okay lang sa akin. At saka nakikita ko rin sa iyong pinapahalagan mo siya. Sambit ng papa ni Elise sa lalaki. Mahal ko na po ang anak niyo. Usal naman ni Sebastian. Masaya si Elise sa relasyong meron sila ni Sebastian. Hindi niya lubos maisip na sa ganitong sitwasyon sila dadalhin ng tadhana. Hiling niya na lamang na sana kung may dumating man na pagsubok sa relasyon nila ay malampasan nila. Nanlalamig ang kamay ni Elise. Habang hawak ni Sebastian ang kamay niya. Narito sila ngayon sa mansyon dahil ipakikilala daw siya ni Sebastian sa ama nito. Doble-doble ang kabang nararamdaman ni Elise dahil baka hindi siya magustuhan ng tatay ng binata. Ayon kay Sebastian, wala na raw ang mommy nito dahil namatay ito nung nakaraang taon lang bago sila
nagkakilala. "Huwag kang kabahan, andito ako." Ani naman ni Sebastian at pinisil ang kamay niya. Naabutan nila ang daddy ni Sebastian na nakaupo habang may hawak na dyaryo. "Good morning po," bati ni Elise. Pero wala siyang narinig na ganti mula rito. Tinignan lamang siya nito bago ibaling ang tingin sa anak. "Sebastian, mabuti at naparito ka." Usal nito. "Yes, Dad. Gusto ko rin po sanang ipakilala sa inyo si Elise. Girlfriend ko po." Pagpapakilala sa kanya ng binata pero walang emosyon ang ama nito. "Girlfriend mo?" Mariin na usal pa nito. "Yes, Dad." Sagot naman ni Sebastian sa ama. Ilang sandali silang naupo. Isang katulong ang nagdala sa kanila ng merienda. "Gusto kitang makausap, Sebastian. Yung ikaw lang." Bumaling pa sa kanya ang ama nito bago ito naglakad palayo. "Okay lang ba sa'yo dito muna? Kung hindi ka naman komportable, hindi kita iiwan." Ani ng lalaki pero ngumiti lang si Elise at tumango. "Okay lang ako. Sundan mo lang daddy mo." Sambit naman ni Elise. Dahil nainip sa pagkakaupo si Elise, ay nagpasya na lang nga lamang siyang tumayo at maglakad-lakad muna. Malawak ang mansyon. Mas malaki kumpara sa tinutuloyan na lang bahay ni Sebastian. Sa paglalakad niya, ay hindi niya namalayang nakarating siya sa lugar kung saan naroon ang magama. Ilang metro lang ang pagitan nila. Nasa likod ng sliding doors si Elise, kaya hindi siya nito nakita. Aalis na nga sana siya dahil wala siyang balak makinig sa pribado nitong pag-uusapan nang marinig niya ang binitawang salita ng ama ni Sebastian. "Hindi ko gusto ang babaeng yun para sa'yo, Sebastian. Hiwalayan mo siya." Mariing tura ng ama. Aaminin ni Elise, nasaktan siya. Kanina pa lamang pagdating nila ay alam niyang hindi siya gusto ng ama. "Dad, girlfriend ko po si Elise. At wala kayong magagawa doon. Kung hindi niyo po siya kayang tanggapin at hindi niyo po siya gusto, hindi ko na po problema yon." Seryosong saad pa naman ng lalaki. "Alam mong si Olivia ang gusto ko para sa'yo." Dagdag pa ng ama. "Pero hindi ako ikaw. Hindi si Olivia ang gusto ko pa. At hindi ko siya magugustuhan. Mahal ko si Elise. At wala akong pakialam kung hindi niyo siya gusto. Dinala ko lang siya dito para ipakilala pero kung ganito lang din naman ay aalis na kami." Diretsong saad pa ni Sebastian. "Akala mo ba? Hindi ko malalaman kung saan mo pinulot ang babaeng yan? Isa siyang bayarang babae. Kaya hindi ko siya magugustuhan para sa'yo." Tila napatid naman ang pasensya ni Sebastian at naihagis ang hawak nitong baso. "Shut up, Dad. Hindi bayarang babae si Elise. Kahit anong gawin niyo, hindi niyo ako pwedeng diktahan kung sino ang dapat kong gustuhin at mahalin. Alis na kami." Mabilis na naglakad paalis si Sebastian at huli na para magtago pa siya dahil nakita siya nito. Hindi niya alam na may luha na palang pumapatak sa mga mata niya. "Tara na. Huwag mo na siyang pansinin. Huwag mong isipin ang mga sinabi niya. Mahal kita. At yun lang ang isipin mo. Hindi natin ipipilit ang relasyon natin sa kanya. Hindi natin kailangang magpaliwanag sa iba." Ani pa nito at iginiya siya palabas. Masakit para kay Elise na malamang ayaw sa kanya ng ama ni Sebastian. Lalo na ito na lang ang natitira nitong pamilya. "Mahal na mahal kita, Elise. At wala akong pakialam kahit tumutol pa si Dad sa atin. Huwag mo nang isipin pa dahil na malulungkot ka lang." Ani nito tinagkan pa siya sa noo. Sa mga lumipas na araw ay nakalimutan na ni Elise ang tungkol sa ama ni Sebastian. Hindi rin naman kasi nagsasawa ang lalaking iparamdam sa kanya na mahal siya nito. Hindi niya kailangan mag-alala dahil ipaglalaban siya nito. Ilang araw na rin siyang nakakaramdam ng kakaiba sa katawan niya. Kaya nang umalis si Sebastian para pumasok sa trabaho, lumabas siya para bumili ng bagay na kukumpirma sa hinala niya. Magkahalong kaba at sayang naramdaman ni Elise habang hawak ang pregnancy test na ginamit niya. Nakatatlong ulit pa siya para sigurado at iisa lang ang lumabas sa resulta. 2 linya na pula ang lumabas. Ibig sabihin buntis siya. Positive.
Magkakaanak na sila ni Sebastian. Nagluto siya ng paboritong ulam ni Sebastian dahil masaya siya. Alam niya ring matutuwa ito kapag nalaman na magkakaanak na sila. Inilagay niya sa bulsa ng suot niyang damit ang pregnancy test na ginamit niya. Dali-daling pumunta si Elise sa labas nang marinig ang makina ng sasakyan ni Sebastian. Nakangiti siya habang hinihintay itong bumaba at mabilis na yumakap dito. Mukhang na-miss mo ko ah. May dala ako ng mga pinapabili mong pinya. Ani pa ng binata sa kanya. Sabay silang pumasok. Ang dami mong niluto. At saka parang ang saya-saya mo ngayon. Anong meron? Tanong nito bago siya hinalikan. Ngumiti lang si Elise bago tinulungang alisin ang suot na necktie ni Sebastian at ang suot nitong pang-opisina. Kumain muna tayo. Mamaya ko sasabihin sa'yo. Hindi pa rin mawala sa labi niya ang saya. Natawa namang tumango si Sebastian. Pagkatapos kumain ay sabay nilang niligpit ang pinagkainan. Noong una ay gusto pang kumuha ng binata ng katulong pero tumutol siya. Mas gusto niya kasing siya ang nagsisilbi sa binata. Anong sasabihin mo sa akin? Tanong ni Sebastian habang nakaupo sila. Kinuha ni Elise ang pregnancy test. Sa bulsa niya tinilagay sa palad ni Sebastian. Kumunot naman ang noo ng binata dahil nagtataka ito kung ano ang binigay niya. Tinitigan ni Sebastian ang pregnancy test hanggang sa unti-unti nitong maintindihan ang nais niyang sabihin. Buntis ka? Hindi makapaniwalang tanong nito. Oo, magiging tatay ka na. Usal ni Elise sa masayang tono. Napatalo naman sa tuwa si Sebastian habang hawak ang titi. We're pregnant. Magiging daddy na ako. Malakas na sigaw nito at bakas ang saya sa boses. Niyakap siya ng binata at halos ayaw ng bitawan. Mahal na mahal kita, Elise. Magpapaksal na tayo. Gusto na kitang pakasalan. Ayokong lumabas ang anak natin na hindi pa tayo kasal. Sampit ni Sebastian na hindi inaasahan ni Elise. Pakakasalan mo ko? Naiiyak pa na tanong niya. Oo naman. Plano ko naman talaga. Napaaga lang kasi. Magkakababy na tayo. Ani pa nito. Kahit na ayaw sa akin ng daddy mo? Tanong pa ni Elise. Hinawakan ni Sebastian ang kamay niya tapos hinalikan. Wala akong pakialam sa kanila. Kung hindi ka nila gusto, basta ako mahal kita. At ang magiging anak natin. Hindi man ito ang nais kong pagpo-propose sa'yo dahil wala akong singsing. Gusto ko na itong itanong sa'yo ngayon. Will you please marry me? Nangungusap ang mga matang tanong nito. Ramdam niya ang pagmamahal ng binata sa kanya. At ganun din dito. Mahal na mahal niya rin ito. Oo naman. Masayang sagot niya at niyakap. Mabilis na inasikaso ni Sebastian ang tungkol sa kasal nila. Kinabukasan din matapos nitong mag-propose ay nagpunta sila sa kanila para sabihin sa papa niya ang tungkol sa pagpapaksal nila at hindi naman ito tutol. Sinabi niya rin ang tungkol sa pagbubuntis niya. Sa isang private resort sila ikakasal. Tanging mga malapit na kaibigan lang ni Sebastian ang imbitado. Hindi na nito sinabihan ng sariling ama dahil alam nilang tutol lang ito. Ilang kamag-anakan naman ni Elise ang dumalo sa kasal. Habang naglalakad ay dahan-dahan at akay-akay nga ang ama. Naiiyak na tinatanaw ni Elise ang lalaki naghihintay sa kanya sa dulo. Naiiyak siya sa sobrang saya. Sa harap ng Diyos at ng mga mahal nila sa buhay, sabay silang nanumpa sa kanilang walang hanggang pag-ibig para sa isa't isa. Alam niyang maraming posibleng problema na dumating sa buhay nilang mag-asawa pero magkasama nila yung haharapin at lulutasin. Alam ni Elise na hindi pa dito natatapos ang kwento nila. Nagsisimula pa lang sila sa tunay nilang pagmamahalan. Isang linggo silang namalagi sa France dahil doon sila nag-honeymoon. Sabi niya nga sa asawa na sa Pilipinas na lang pero sinabi nitong dapat memorable ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Nagpasya sila ni Sebastian na doon muna tumira sa bahay nila ang mga kapatid at ang tatay niya upang may kasama siya kapag wala ito. Hindi daw kasi ito
mapapalagay kung sakaling iwan siyang mag-isa lalo na at palagi itong nasa opisina. 2 buwan na ang tiyan ni Elise, kaya hindi pa yon ganun kalaki. Kasalukuyan siyang nagdidilig ng mga halaman dahil ayaw niyang maupo lang sa loob ng bahay dahil pakiramdam niya lalo siyang mabuburyo at manghihina. Masyado kasing protective sa kanya si Sebastian, kaya halos ayaw siya nitong pagawain kahit kaya naman pa niya. Nabaling ang tingin ni Elise sa labas ng gate nila nang makitang may dumarating na sasakyan doon. At hindi yun pamilyar sa kanya. Pinatay at binitawan ni Elise ang hose na hawak at pumunta sa gate. Nasagot ang katunungan sa kanyang isip nang bumaba mula sa kotse ang tatay ni Sebastian. Dahil ayaw niyang maging bastos, ay binuksan ni Elise ang gate at pinapasok ito. Sandali pang iginala ng matanda ang paningin sa paligid bago siya balingan ng tingin. "Nasaan si Sebastian?" tanong nito. "Nasa opisina po si Seb. Mamaya pa pong hapon ang uwi niya." Sagot niya. "Ikaw lang pala mag-isa rito kung ganun." Ani nito. "Kasama ko po ang papa ko at mga kapatid ko, nasa loob po sila." Sagot pa niya. Muli siya nitong tinignan at ngumisi. "At talagang sinama mo pa ang pamilya mo dito. Layuan mo ang anak ko. Hindi ka nababagay sa kanya. Hindi katulad mong babae ang nais ko para sa anak ko." Mariing utos nito para kumuyom ang mga kamao niya. "Mawalang galang lang ho. Pero hindi ko po ihiwalayan ang anak niyo. Dahil lang po sa gusto niyo. At isa pa." Itinaas niya ang kamay na merong singsing. "Kasal na ho kami. At wala na po kayong magagawa pa. Sa ayaw at sa gusto niyo, asawa na po ako ng anak niyo. Mahal niya po ako. At hanggang ako ang mahal niya, ay wala akong dahilan para iwan siya. Dahil sa gusto niyo." Mariing sambit pa niya. Nakita niyang umigting ang panga ng ama ni Sebastian bago ito tumalikod at sumakay sa kotse nito. Nakakuyom pa rin ang kamao ni Elise hanggang sa nakaalis ang matanda. Aaminin niyang masama talaga ang loob niya dito. "Sino yung lalaking kausap mo kanina, anak?" tanong ng papa niya nang makapasok pa sa loob ng bahay. "Daddy po ni Sebastian," aniya. Hindi naman lingid sa kalaman ng papa niya na ayaw ng daddy ni Sebastian sa kanya. "Anong sinabi niya sa'yo?" Nag-aalalang tanong nito. "Wala naman po. Tinanong lang niya kung nandito ba si Seb. Sabi ko wala at mamayang hapon pa po ang uwi." Pagsisinungaling lamang ng babae. Ayaw niya kasing ikwento pa dito ang tunay na sinabi ng ama ng asawa. Nang makauwi si Sebastian, ay agad ikinuwento ng ama niya ang tungkol sa pagbunta ng daddy nito na dapat ay hindi na niya sasabihin. "Anong sinabi sa iyo ni Dad?" tanong ni Sebastian habang nasa kwarto sila. "Wala naman. Tinanong ka lang niya sa akin." Aniya pero hindi ito naniwala. "Sabihin mo sa akin, pinagsalitaan ka ba niya ng masama?" "Kahit ama ko pa siya, hindi ko yun palalampasin." Sambit pa nito. "Wala nga. Sinabi niyang hiwalayan kita pero sabi ko, hindi ko gagawin. Sinabi ko rin kasal na tayo kaya ayun, umalis na." Sambit pa nito. Niyakap lang siya nito. "Hayaan na natin siya. Hindi naman niya tayo mapaghihiwalay eh." Sambit nito. Kabuwanan na ngayon ni Elise. Ilang araw o linggo na lang ang hihintayin nila at makakasama na niyang anak. Birthday ngayon ni Sebastian at gusto niyang sorpresahin ang asawa sa opisina. Hindi naman maselan ang pagbubuntis niya, kaya ayos lang kung pumunta siya doon. Si Mauro ang driver niya. Nung una, ayaw pa siyang payagan ng tatay niya na umalis dahil baka daw mapano pa siya pero sinabi niyang okay lang siya at walang mangyayari. Habang nasa biyahe, ay napansin niyang natataranta si Mauro. "Anong nangyayari? May problema ba?" tanong ni Elise dahil napansin niya rin ang pagbilis ng takbo ng sinasakyang kotse. "Ayaw pong kumagat ng preno, ma'am. Kanina ko pa po inaapakan pero ayaw po niyang gumana eh." Kabadong usal pa ng driver. Umahon ang kaba sa dibdib ni Elise, lalo pa't mas maraming sasakyan silang nakakasalubong at nawawala ng kontrol na ang sasakyan. Kung hindi ibabangga ni Mauro ang sasakyan, ay mas lalo silang mapapahamak.
Ibangga mo na, Mauro. Diyan sa puno. Itagilid mo para hindi tayo bampuruhan. Kabang sambit na Elise. Sa ilang saglit lang, nararamdaman niya ang malakas na pagbangga nila sa puno. Mas inisip niya ang nasa sinapupunan niya. Nanuot ang sakit sa buong katawan ni Elise. Naramdaman niya ang dugong umagos sa kanyang ulo habang si Mauro pinipilit lumabas ng sasakyan. Unti-unting nadagdagan ng sakit na nararamdaman ni Elise nang sumakit ang tiyan niya. Humihilab ito at nahihirapan siya dahil hindi siya makagalaw. Mauro, manganganak na ata ako! Utal niyang sambit. Napasigaw na lamang siya ng malakas sa ere. Hanggang sa narinig niya ang iyak ng sanggol. Nakalabas na ng sasakyan si Mauro at kahit masakit ang buong katawan, umikot ito para puntahan siya. Ang anak ko, Mauro. Kunin mo siya. Iligtas mo ang anak ko. Nanghihinang sabi ni Elise. Kumuha ang driver ng damit at binalot ang sanggol. Binuhat niya ito palabas ng sasakyan. Hihingi lang ako ng tulong, ma'am. Papara ako ng sasakyan. Hintayin niyo po ako. Sambit nito bago iikay kang naglakad habang karga ang sanggol na punong-puno pa ng dugo. Ngunit bago pa man makabalik si Mauro, sumabog na ang sinasakyan nilang kotse. Dahilan para tuluyan siyang manghina. Kasabay ng pagkatupok nga ng sasakyan ay ang pagiyak ng sanggol na hawak niya. Humahango si Sebastian nang makarating siya sa ospital kung nasan dinala ang anak niya at si Mauro. Halos matumba siya nang malamang nasunog ang sinasakyan ng mga to at naroon sa loob ng sasakyan ng asawa niya. Hindi totoo yan. Buhay ang asawa ko, hindi siya yan. Bitawan niyo ako. Hahanapin ko siya, hindi yan ang asawa ko. Umiiyak na sabi ni Sebastian. Hindi siya naniniwala. Hindi patay ang asawa niya. Hindi siya nito iiwan. Sir, nakuha po namin ito sa labi ng biktima. Iniabot sa kanya ng pulis ang plastic at nasa loob noon ng isang pamilyar na singsing, ang wedding ring nila ni Elise. Elise, mahal ko. Bitawan niyo ako. Nagwawala siya dahil hindi niya matanggap na wala na ang kanyang asawa. Malungkot na nakatingin si Sebastian sa anak. Lalaki ang anak nila ni Elise. Gusto niyang maging masaya dahil ligtas ang anak nila, pero paano? Gayong wala naman ang asawa niya. Kalahati ng pagkatao niya ang nawala nang mamatay ito. Sebastian, alam kong nasasaktan ka sa pagkawala ni Elise at ganun din ako. Pero may anak ka pa. At malungkot ang asawa mo kapag nalaman niyang napapabayaan mo ang anak mo. Sambit ng ama ng asawa. Pinilit ni Sebastian maging malakas para sa anak. Hindi siya pwedeng maging mahina dahil may anak siyang umaasa sa kanya. Ayaw niyang biguin ang asawa. Samantalang sa kabilang banda ay binuhay si Elise. Kinuha ito ng isang lalaking doktor nang magkaroon ito ng tiyempo para makuha nga sa Elise bago sumabog ang sasakyan. 5 taon nang nakakalipas mula nang magising si Elise pagkatapos ng kanyang aksidente. Nagising siya ngunit wala ni katiting na alaala ang naiwan sa kanya. Ni ang kanyang pangalan hindi niya maalala. Sino ka? Tanong niya nang magising siya noon sa lalaking nasa harapan niya. Ako si Teo. Ako ang asawa mo. Pakilala nito sa kanya. Hindi alam ni Elise kung bakit iba ang pakiramdam niya sa sinabi nito. Bakit wala siyang naramdaman nang makitang lalaki? Epekto ba yon ng kanyang amnesia? At ikaw si Natalia Angeles. Na-aksidente ka nung pauwi ka na galing sa party ng kaibigan mo. Nagkaroon ka ng amnesia kaya wala kang maalala. Paliwanag pa ng lalaking nagpakilalang asawa niya. Sa lumipas na taon ay umaasa si Elise. Nababalik ang alaala niya. Pakiramdam niya kasi may kulang sa pagkatao niya. Malaki ang parte ng pagkatao niya ang nawala kasabay ng kanyang alaala. Si Teo ang kinilala niyang asawa sa loob ng lumipas na taon. Pero ni minsan, hindi sila nito nagtabi sa kama dahil yon ang hiling niya. Ayaw niyang makatabi ito hanggat wala ang memorya niya. Hindi pa talaga ako pwedeng sumama sa iyo sa Manila, Teo? Nakikiusap na tanong ni Elise. Hindi ba't pinag-usapan na natin to? Bawal ka pang sumama sa akin sa Maynila, Natalia.
Hindi ngayon makabubuti sa'yo. Dito ka lang, okay? Sambit ni Teo sa kanya. Malungkot na tinignan ni Elise ang papalayong sasakyan ni Teo. Ilang beses na siyang nakiusap dito na isama siya sa Manila pero palagi itong tumatanggi. Para bang may iniiwasan. Bakit ganun, Manang? Pakiramdam ko po may tinatawag sa akin si Teo. Hindi ko maramdamang mag-asawa kami. Sambit niya sa matandang katulong. Nang minsang tanungin niya ito tungkol sa kanila, ni Teo. At kung kailan sila nagpakasal, hindi daw nito alam. Bago lang daw siyang katulong at kinuha siya pagkatapos ng aksidente. 3 araw ang lumipas bago bumalik si Teo. Desidido na si Elise na sumama kapag bumalik ito ng Maynila at hindi na siya papayag na hindi siya ito isama. Nainom mo na ba ang gamot mo? Tanong ni Teo sa kanya. Ang tinutukoy nito ay ang gamot na ibinigay sa kanya ng doktor para makaalala siya. Pero 5 taon nang lumipas ngunit wala pa ring epekto. Oo, kainom ko lang. Sambit niya. Good. Matulog ka na para makapagpahinga. Good night. Ani nito at hinagkan siya sa noo. Kinabukasan sinabi na niya ditong sasama siya sa Maynila. Natalia, tutol nito pero nagsalita siya. Kung hindi mo ko magagawang isama, maghiwalay na tayo. Asawa mo ko pero hindi mo ko hinahayaan na makasama ka papunta doon? Ano bang tinatago mo? May tinatago ka ba sa akin kaya ayaw mo kong isama sa Manila? May ayaw ka bang malaman ako? Sunod-sunod pa, natanong niya dito. Wala. Fine, isasama kita. Wala itong nagawa kundi ang pumayag. Excited si Elise habang sakay ng kotse. Hindi niya alam pero ang saya ng pakiramdam habang papalapit ng papalapit sa Maynila. Tila ba parang may puwang sa puso niya na gustong manatili siya doon. Dito ka lang. Huwag kang lalabas. Hanggang wala ako. Mamaya tayo lalabas pabalik ko. Parang batang sinasabihan siya ni Teo. Isa kasi itong doktor kaya madalas ito sa Manila dahil doon ito nakadestino. Hindi niya nga alam kung bakit hindi na lamang sila doon manirahan para hindi ito pabalik-balik. Sinunod niya ang sinabi ni Teo, pero sa mga sumunod na araw, nainip si Elise. Nababagot na siya. Sa loob ng kondo kaya nagpa siyang lumabas. Nakasuot siya ng kulay pink na dress at sandals. Balak lang naman niyang maglibot-libot at hindi rin siya lalayo. Naglakad-lakad lang siya hanggang sa nakarating siya sa playground kung saan napakaraming bata ang naglalaro kasama ang mga magulang nito. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pangungulilas Elise habang nakatingin sa mga batang karga ng kanilang ina. Sandali siyang naupo sa bench at hinawakan ang sariling dibdib. Napatanong siya sa sarili kung bakit parang may hinahanap ang puso niya. Tatayo na sana siya para bumalik nang marinig niya ang sigaw ng bata. Mami! Mami ko! Sigaw nito at tumakbong lumapit sa kanya. Pagkatapos nga nun, yumakap ang maliliit nitong kamay sa binti niya at ayaw siyang bitawan. May humaplos sa puso ni Elise habang nakayakap sa kanyang bata. Umupo siya para mapantayan niya ito. Pinunasan niya ang luhang pumatak sa mukha nito. Sorry baby, hindi ako ang mami mo eh. Sino bang kasama mo? Nawawala ka ba? Tanong niya dito pero suminghot-singhot lang ito. No, you're my mommy. Please come back to us, please. I always wait for you. Umiiyak na sambit nito. Nasasaktan si Elise para sa bata. Hindi niya kayang nakikitang umiiyak ito. Ethan, naku kang bata ka. Pinag-alala mo ako kanina pa kita hinahanap eh. Madadali ako ng daddy mo, akala ko na wala ka na. Alalang-alala na sambit nga ng babae. Tara na uwi na tayo. Baka kung saan ka pa pumunta. Sambit pa nito. Ayoko po, Yaya. Gusto ko po kay Mommy. Gusto ko po kasama natin siya. Sambit ng bata. Mami mo? Unti-unting nagangat ang tingin ng yaya nito sa kanya at nagulat ito. Mami Liz? Usal nito. Po? Ako po pala si Natalia. Tinawag niya po akong mami tapos ayaw niya nang umalis sa tabi ko. Sambit pa niya. Kamukhang kamukha niya po kasi ang mami niya.
Pasensya na po kayo ma'am. Sa alaga ko nangungulila po kasi siya sa mami niya eh. Naawa naman si Elise sa bata. Ethan, sama ka na kay Yaya. Hayaan mo at babalik ako dito bukas, lalaro tayo. Gusto mo ba yon? Sambit niya sa bata. Noong una ay ayaw nitong pumayag pero sa huli, sumama rin ito sa yaya niya. San ka galing? Kanina pa kita hanahanap pa. Tinatawagan kita pero hindi mo sinasagot ang tawag ko. Saad ni Teo nang makabalik siya ng kondo. Sorry, nakasilent kasi. Tugon niya na lamang. Hindi mawala sa isip niya ang bata. Hanggang sa pagtulog niya, naiisip niya ang maamong mukha nito. Bumalik siya kinabukasan sa playground tulad ng pangako niya sa batang si Ethan pero hindi na Yaya ang kasama nito kundi isang lalaki. Kumabog ang dibdib ni Elise habang nakatingin dito. Ngayon niya lang ito nakita pero pakiramdam niya matagal na niya itong kilala. Mami! Hindi niya namalayang nasa harapan na niya si Ethan. Elise? Narinig niyang usal ng lalaki. Binanggit nito ang pangalang sinabi rin kahapon ng katulong. Sino ba si Elise? Sa isip niya. Natalia ho ang pangalan ko. Natalia Angeles po. Ani pa nito. Sorry, kamukha mo lang kasi ang asawa ko pero imposible namang ikaw siya. Salamat dahil sa pagsama mo sa anak ko ngayon. Sobrang saya niya. Sambit pa nito habang nakatingin sa anak na naglalaro. Maghapon na siyang umuwi. Dahil nag-aaya pa, ang batang pumunta sila sa mall. Hindi naman niya kayang tanggihan ito. Habang kumakain, naisip ni Elise tanungin si Teo. May kilala ka bang Elise? Tanong niya. Bigla itong natigilan at tinignan siya. San mo narinig ang pangalan yan? Hindi ko yan kilala. Sampit nito bago uminom ng tubig at tapusin ang pagkain. Ikinuwento ni Elise ang nangyari nung isang araw at ngayon. Tumalim ang tingin sa kanya ni Teo. Tapos ay pabagsak nitong ibinaba ang baso. Sinabihan na kitang huwag kang lalabas pero makulit ka pa rin. Simula bukas hindi ka na pwedeng lumabas at tuuwi na tayo. Mataas ang boses nito na ikinagulat ni Elise. Ngayon lang kasi siya pinagtaasan ng boses ng lalaki. Maraming pumasok sa isip ni Elise kung bakit gano'n ang naging reaksyon ni Teo. Sino ba talaga si Elise? Sino ba talaga ako? Yun ang tinatanong niya ng paulit-ulit sa kanyang isipan. Napatingin si Elise sa gamot na iniinom niya. Bakit hindi pa rin siya nakakaalala? 5 taon niya nang iniinom ang gamot ngayon pero parang wala pa ring progress. Hindi naman may epekto. Sa pagkakataong ito, hindi uminom ng gamot si Elise. May kailangan siyang malaman. Kailangan niyang malaman ng totoo tungkol sa kanyang pagkatao. Tumakas siya kinabukasan. Pumunta siya sa pinakamalapit na ospital at nagtanong-tanong kung sino ang doktor nang may sakit na amnesia doon. At sa wakas, nakahanap siya. Ito ang gamot na ininom mo? Tanong ng doktora. Opo, asawa ko po ang nagbigay niyan. Makakatulong daw po yan para bumalik po ang alaala ko eh. Saad ni Elise. Kung ganon, niloloko ka ng asawa mo. Hindi ito ang gamot para makaalala ka. Ang gamot na ito ay nagpapalala lamang ng amnesia mo. Kaya kahit ilang ganito pa ang inumin mo, hindi yun gagana. Paliwanag ng doktora. Hindi makapaniwala si Elise na nalaman. Kung nagawa siyang lokohin ni Teo tungkol sa gamot, malamang nagsisinungaling din ito tungkol sa tunay niyang pagkatao. Tulala si Elise habang naglalakad. Hindi niya alam kung kanino pa siya maniniwala ngayon. Uuwi na tayo. Pahayag ni Teo. Hindi ako sasama. Maikling sambit naman ng babae na ikinalingon nito. Ano? Hindi ka pwedeng maiwan dito, Natalia. Ani nito. Pagak namang natawa si Elise. Ako ba talaga si Natalia? Asawa mo ba talaga ako? Sabihin mo sa akin, Teo. Asawa mo ba talaga ako? Tanong ni Elise. Oo naman. Saan mo ba nakukuha ang mga ideya na yan, Natalia? Sambit nito. Umiling lang siya. Dumiretso sa kanyang kwarto. Wala siyang balak ditong sumama pabalik. Itinigil niya na ang pag-inom ng gamot. Itinapon niya na ang gamot
Dahil hindi siya gagaling doon, kailangan siya mismo ang gumawa ng paraan para bumalik ang alaala niya. Maaga siyang lumabas kinabukasan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto pero hindi pa man siya tuluyang makalalabas nang makita niya si Teo. "Saan ka pupunta?" "Alis na ako at hindi mo ako mapipigilan." Pero mabilis siya nitong nilapitan at hinila. "Hindi ka pwedeng umalis. Walang aalis dito. Dito ka lang. Sa akin ka lang." Tila ng ibang tao nga ang lalaking kaharap niya. Mahigpit siyang hinila ni Teo at ibinagsak sa sofa. "Bitawan mo nga ako. Aalis ako." Sigaw pa rin ni Elise pero hinawakan nito ang nang mahigpit ang kamay niya. Mabilis na sinipa ni Elise ang lalaki at kinuha ang vase at ipinukpok ito sa kanya. Napadaing ito sa sakit at sinamantala yun ni Elise para makatakas. Tumakbo siya palabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil wala siyang dalang pera at kahit na ano pa. Kabang-kaba si Elise nang matanaw na malapit na sa kanya si Teo, kaya tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa hindi niya namalayan ng sasakyang paparating at mababangga siya. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi niya na naiiwasan pa. Naramdaman na lamang niya ang katawang tumilapon at unti-unti nang nagdilim ang paningin niya. Malayo pa lang ay tanaw na ni Sebastian ang babaeng tumatakbo papunta sa kalsada at nagulat siya nang bigla itong tumawid. Nakapreno si Sebastian pero tinamaan ng babae. Dali-daling bumaba ng sasakyan si Sebastian at nilapitan ng babae. Nabigla siya nang makitang yun ang babaeng kamukha ng kanyang asawa. Binuhat niya ito at sinakay ng kotse. Pamilyar ang kabang nararamdaman niya habang nakatingin sa walang malay na babae. May kaunti itong sugat at dugo sa ulo nito na lalo niyang ikinabahala. Pagdating sa ospital, agad niya itong pinatignan sa mga doktor. Ilang oras siyang naghintay bago lumabas ang doktor at sinabi sa kanya ang resulta. Nasa maayos ng kalagayan ng pasyente pero may nakita akong ilang bakas ng bali sa katawan niya. "Na-aksidente na ba siya dati?" tanong pa ng doktor. Hindi alam ni Sebastian kung anong mararamdaman niya. Posible kayang buhay ang asawa niya? Pinaimbestigahan kaagad ni Sebastian ang dating buhay ni Natalia Angeles at ang asawa nitong si Teo. Nagising si Elise habang umiiyak, parang isang bangungot na bumalik sa kanyang alaala ang aksidente niya, pero hanggang doon pa lang ang naaalala niya. Ang huling natatandaan niya ay sakay sila ng kotse at nabunggo ito. Buntis siya nang naaksidente siya. Nasaan ang anak niya? Tanong niya sa sariling isipan. "Mabutit gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo?" tanong ng doktor. "May naalala ka na ba? May amnesia ka, hindi ba?" dugtong pa nito. "Naalala ko po ang aksidente ko. 5 taon na po ang nakakalipas. Pero hanggang dun lang po ang natatandaan ko eh," sambit niya. Ngumiti lang ang doktor at nagsulat. "Huwag ka magalala. Magtutuloy-tuloy na babalik ang alaala mo sa mga susunod pang araw. Hindi magtatagal ay makakaalala ka na ng buo." Pahayag nito na nagpasaya sa damdamin ni Elise. Dahil gusto niya nang maalala ang tunay niyang pagkatao, kung sino siya at kung nasaan ang pamilya niya talaga. Biglang pumasok sa isip ni Elise ang batang si Ethan. At ang ama nito, uminit ang gilid ng mata niya. Sa naisip, baka nga posibleng siyang asawa nito. Gusto na niyang maalala lahat. Gusto na niyang makilala ang tunay niyang pagkatao. Pinahid niya ang luha at pinilit ang sariling tumayo. Samantalang kaharap na ni Sebastian ang taong inutusan niyang mag-imbestiga sa mag-asawang Angeles. Batay sa mga nakalap kong impormasyon, isang doktor si Teo Angeles at isa namang teacher ang asawa nitong si Natalia Angeles. Pero sa report na nalaman ko, matagal nang patay ang asawa ng doktor na si Teo. 7 taon nang nakakalipas mula nang mamatay ito sa sakit na cancer. Narito ang ilang larawan nila. Iniabot sa kanya ng lalaki ang envelope. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang tunay na muka ng Natalia Angeles. Umahon ng malaking pag-asa sa dibdib ni Sebastian. "Salamat dito," aniya bago tumayo. Kailangan niyang puntahan sa ospital ang asawa.
Hindi niya alam kung paano napunta ang babae kay Teo, pero isa lang ang sigurado niya. Si Elise at ang babaeng Natalia ay iisa lang. Katatapos lang magpalit ng damit ni Elise, nang bumukas ang pinto ng inuukupan niyang silid. Pumasok doon ang lalaking kanina lamang ay laman ng kanyang isipan. Namumungay ang mga mata nito. Tinignan siya at bigla siyang niyakap. Elise, naramdaman naman niya ang likidong pumatak sa balikat niya. Senyales na umiiyak ito. Niyakap niya ito pabalik. Hindi pa man lubos na naaalala ni Elise ang lahat. Kilala ng puso niyang lalaki. Salamat at buhay ka. 5 taon kaming nangulila sa'yo. Patawad kung hindi kita nailigtas noon. Sisiguraduhin kong magbabayad ang sinumang taong nasa likod ng aksidente mo. Mariing sambit nito bago kalasin ang pagkakayakap sa kanya. Naalala ko ng aksidente ko. Ang sabi ng doktor, unti-unti ko daw maaalala ang lahat sa mga susunod pang araw. Matagal bumalik ang memorya ko dahil pinaniniwala ako ni Teo na babalik ang memorya ko sa gamot na pinapainom niya. Kaya pala wala akong maramdaman sa kanya. Hindi siya kilala ng puso ko kahit na siya ang kasama ko. Usal ni Elise. Kumuyom naman ang kamao ni Sebastian. Mabubulok sa kulungan ng lalaking yun dahil kinuha ka niya at pinaniwalang asawa. Walang hiya siya. Biglang pumasok sa isip ni Elise ang anak. Nasaan si Ethan? Tanong ni Elise. Nasa bahay sila. Marami siyang bantay doon kaya walang mangyayaring masama sa kanya. Ang tagal kang hinintay ng anak natin. Palagi kanyang tinitignan sa mga larawan mo. Umaasa siya, palagi, kahit nalam ko sa sarili ko na wala ka na at hindi ko masabi sa kanya. Ani pa nito, naawa si Elise sa anak, gusto niya itong makita ulit. Pwede ko ba siyang makita? Tanong pa nga niya. Bukas na bukas, makikita mo siya pagkalabas mo dito. At hindi lang si Ethan ang makikita mo kundi pati na rin sila. Isa sila sa labis na nasaktan nang akala naming patay ka na. Sad pa ni Sebastian. Hindi ba buo ang memorya ni Elise kaya hindi pa nga niya kilala ang tinutukoy nito. Inalalayan siyang maglakad ni Sebastian. Binigyan din siya ng gamot ng doktor para mabilis siyang makaalala. Sa pagkakataong ito ay tamang gamot na ang iniinom niya. Habang nakatingin sa harap ng bahay, pakiramdam ni Elise nang galing na siya dito. Sandali siyang napatigil sa paglalakad. Nang ilang senaryo ang pumasok sa isip niya. Isang babaeng nakangiti habang pinagluluto ang asawa. Tapos 2 tao na tumatawag sa kanya ng ate. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Sebastian. Oo, sagot ni Elise at tumuloy sa pagpasok. Bumungad sa kanilang pagpasok ang isang matandang lalaki. Isang binatilyong lalaki at dalaga tapos ang anak. Mommy! Ate! Anak! Sabay-sabay na usal ng mga to sa kanya. Habang nakatingin dito, ay unti-unting bumalik ang alaala ni Elise sa kanyang pamilya. Naiiyak niya itong tinakbo at niyakap. Papa, Makoy, Eliana, namiss ko kayo. Umiiyak na sambit pa nga niya. Ilang taon siyang nawala at malaking parte ng puso niya ay nangulila sa mga to. Nakahiga sila sa kamang 3. Nasa gitna nila ang anak na si Ethan. Hindi ka na po ba alis, Mommy? Inosenteng tanong nito. Hinaplos naman ni Elise ang buhok ng anak. Hindi na ako alis, anak. Hindi na ako mawawala ulit. Dito lang ako sa tabi ninyo ng daddy. Ani at hinalikan nito sa noo. Maraming taon nang nawala sa kanila ng anak niya at sisikapin niyang puna ng mga sandaling wala siya. Nang magising si Elise kinabukasan, parang bumalik ang lahat sa kanya. Naalala niya na lahat ng nakalimutan niyang memorya mula sa kung paano sila nagkakilala ni Sebastian. Natatandaan ko na ang lahat ng tungkol sa atin, Seb. Naalala ko na lahat. Umiiyak pa na sambit niya. Kaya nauutal siya. Sa muling pagbabalik ng nawala niyang memorya ay ang pagkabuo ng kanyang pagkatao. Dahil buhay si Elise, ay muling binuksan ang investigasyon sa aksidente nila. Lumalabas na sinadyang
Tanggalan ng preno ang sinasakyan nilang kotse at ang may gawa nun ay ang dating tauhan ni Sebastian na umalis sa kanya matapos ang pangyayari. Ipinahanap ni Sebastian ang lalaking may gawa nito. Iyak ito ng iyak. Nagmamakaawang wag patayin dahil may pamilya ito. May pamilya siya. Pero bakit nagawa niya ito? Sa isip-isip ni Elise. Si Sir Santi po. Si Sir Santi po ang nag-utos na gawin ko yun. Ang tatay niyo po, sir. Pinagbantaan niya akong papatayin ang mag-iina ko sa oras na hindi ko ginawa ang utos niya. Wala po akong pagpipilian. Patawarin niyo po ako. Umiiyak at nagsusumamo pa nitong Saad. Nang dahil sa ginawa mo, 3 buhay ang muntik nang mawala. Isa ay nawalay sa amin ng matagal, ng anak ko. Sambit ni Sebastian. Matapos makalap ang lahat ng ebidensya, ay naglabas ng warrant of arrest ang pulis laban sa tatay ni Sebastian. Anak kita. Kung hindi dahil sa akin wala ka sa mundong to, tapos ito pang igaganti mo? Ipakukulong mo ang sarili mong ama? Galit na sigaw ng matanda. Yun na nga eh. Ama kita, pero hindi mo ako kailanman tinuring na anak. Nagawa mo pang ipahamak ang magina ko. Anong klase kang tao? Puno ng pait at galit na sa adaman ni Sebastian para sa ama. Walang nagawa ang tatay nito nang bitbitin na ito ng mga pulis. At nalaman din nilang kasabwat ng tatay nito, si Theo. May gusto kasi ang doktor kay Elise dahil naaalala nito ang asawa sa kanya nang minsan silang magkita noon. Yun ang araw na magsimula itong magkagusto kay Elise at nagawa ang bagay na yon. 3 taon nang lumipas pero parang kahapon lamang nangyari ang lahat. Kay bilis ng panahon, 8 taon na ang panganay nila, si Ethan. Mommy, Eya is so annoying! Sigaw ng isa sa kambal na anak na lalaki 3 taong gulang pa lamang ito. Mommy, Elo doesn't want to play with me. Sumbong naman ang kakambal nitong babae. Nilapitan ito ni Sebastian at kinarga. Di ba sabi ni mommy at daddy bawal mag-away? Paalala dito ng asawa. Nakakunso namang tumangutang ang dalawa. Say sorry to each other. Ani ni Sebastian. Sorry? Magkasabay na bigkas ng cute na mga bata. Maya-maya lang lumabas na sa bahay nila ang kapatid niyang si Aliana. Ate, umiiyak po si Sevi, nagugutom na ata. Ani nito habang karga ang isang taong gulang na anak ni Sebastian. Kinuha niya ito at kinarga. Pinadede niya ito tapos ay hinele-hele. Bumaba naman sa pagkakakarga ni Sebastian ang kambal at muling nagtatakbo. Napailing-iling na lamang si Elise sa kakulitan ng dalawa. Sevi anak, mamaya na. Si daddy naman siyan ha? Sambit na Sebastian kaya sinamaan niya ito ng tingin. Tigilan mo ako Sebastian ha? Hindi lumiliit ang tiyan ko. Tinataon-taon mo na akong buntis. Angal pa nga ni Elise na ikinatawa lamang nito. Hinalikan siya nito sa noo. Salamat sa lahat mahal. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Usal nito. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, nanatiling matatag ang pagmamahalan at pagsasama ni Sebastian at Elise. Pinaglayuman sila ng pagkakataon. Muli silang pinagtagpo ng tadhana. Ang pagmamahalan nila ay isa sa patunay na lumipas man ang panahon, mananatiling nasa puso mo ang taong tinitibok nito. At dito na nga po nagtatapos ang kwento na pagmamahalan ni na Elise at Sebastian. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Merlilyn, Emily Borac, Daisy Blasa, Nesbeth Hanaban, Mylene Versosa, Presbyteros Rose, Jen, Vanessa, Cecilia Alvior, Nesbeth, Teofila Perez, Daisy, Wenoni, Nelani Juan, Rosemary de la Cruz, Rosemary Palaganas, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ostonalito, Jerry Ramos, Judy Quilates, Imelda Forteza, Amalia Manabat, Cecil,
Raquel Magno, Julie Hermosura, Susan Upaga, Fe Fulgencio, Juby Hernandez, Juvie Romero, Charlie Naton, Ana Vencer, Rosemary Corpus, Sunshine Sotalbo, Nelani Juan, Harem Ruhi, Kira Trisha Ortaleza, Andrea Taga, Carmelita Mendoza, Fe Navares, Lynn Lee, Jomar Ria Bueno, Jeoka Ditek, Teresita Tagian, Wawateng of Sarangani Province, Mindanao, Eileen Lomano Glagana, Merlilyn, Shirley Peralta, Miras Channel, Harem Ruhi, Anita Hernando, Judy Quilates, Mirna Josue, Lynn Lee, Lina Castillo, Emily, Wendy Bird, Mirna Josue, Madeline Escoro, Rosemary de la Cruz, Emily, Didi, Jane Magallanes, Eileen, Mark Anthony Seriales, Evangelina, Alexa Annie Gomez, Jean Hesareno, Ana Vencer, Ferrer Hazel, Rodrigo Miguel, Ana, Vanessa, Chu, Abdul Lolita, Karim, OFW Pinoy, Crisola Cazar, Daisy, Cleo Waling, Emmanuel Podaderal, Judy Quilates, Babes Music and Memories, Imelda Forteza, Sen, Carmencita Falcon, Ana Vencer, Merlilyn, Anita Hernando, Adelaida, Vanessa, Chu, Julie Botok, Andy Galang, Lani, Fel Macabato, Kuwait, Jasmine Baya, Marietta Amper, Buenoni, Maricel Cabigon, Rosemary Palaganas, Rosemary de la Cruz, Ellie Bitasolo, Eileen, Emily Borac, Ofelia Gaetano, Jeje Monramos, Junaline, Hebedo, Daisy Blasa, Flori Robles, Corazon Danke, Nelani Juan, Flordet, Miras Channel, Alarica Padua, Harem Ruchi, Evelina Kiamco, Ostanalito, Anisha Jacobe, Vanessa, JC, Emelita Matias, Reynaldo, Cleo Kawaling, Irene Lagidaw, Wilma, Imelda Forteza, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone.